So good afternoon guys and welcome back to my YouTube channel. So today is August 6, 2024. Around 12 noon dito sa Japan, no. Bali 1 hour rin pala yung difference nung time from Philippines and Japan. So right now 11 AM na sa inyo, no, dyan sa Pilipinas. So by the way guys, andito pala ako ngayon sa Showa Park. Isang maliit na park to. Dito lang rin to sa likod ng tinitirahan ko. And since ang pasok ko is mamaya pang 11 PM, naisipan ko pumunta dito and mag-share, no, ng panibagong knowledge and ideas about anxiety disorder. So nitong mga nakaraan, meron talaga akong gustong i-share sa inyo, no. Magandang idea 'to para at least mas maintindihan nyo kung paano ba yung mechanism ng anxiety disorder, kung paano siya nagti-trigger, no, kung bakit bigla mo siyang nararamdaman out of nowhere, kung bakit lalong lumalala at tumatagal yung na-experience nyo na anxiety, no. So by the way guys, uulitin ko lang ha, yung mga videos ko dito sa ating YouTube channel, wag nyong gagawing basis to para mag-diagnose ng mga iba't ibang uri ng sakit or kahit anxiety mismo sa sarili nyo, no. So yung mga videos na ginagawa ko sa ating munting YouTube channel, makakatulong to para sa mga diagnose talaga ng anxiety disorder, no. And ayun, much better na makapagpa-consult muna kayo para at least yung mga nararamdaman yung mga pangit na pakiramdam is ma-rule out, no. Kapag sinabi nating ma-rule out, at least malaman talaga kung may sakit kayo, no. So let's say for example, madalas ka mahilo, nanghihina ka, ayun pala, mataas yung sugar mo, no, para at least mapa-laboratory muna yung mga nararamdaman natin. So in that way, kung lahat ng lab results mo is normal, okay naman, no, so that's the time na makakatulong yung video ko sa inyo. Pero kung i-advise rin naman kayo ng doktor na generalized anxiety disorder, possible yung na-experience mo, pwede ka magpa-consult sa psychiatrist or psychologist. So pumunta rin kayo doon sa mga mental health doctor na yun, and makakatulong rin talaga sila, no. So by the way guys, nung nakaraan kasi, actually tawag dito personal experience to, no. So i-share ko lang rin sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Last week ata yun, around Monday, mga ganyan. So natutulog ako, bigla akong bumalikwas, no, yung parang biglaan akong bumangon sa bed kasi parang iba yung feeling ko, no. Ayun pala, lumilindol, no. Ngayon yung lindol kasi dito sobrang lakas talagang yumuyog-yug yung bahay, no. So anong nangyari, ang ginawa ko, bigla akong tumayo. Tapos pagkatayo ko, agarang kinuha ko yung gamit ko, no, sinipti ko na yung mga passport, ganyan. Tapos yung mga documents, kasi tawag dito, yung personal documents ko nakaiwalay talaga yun sa gamit ko. So parang dinampot ko kaagad siya, no. Tapos ayun, after few minutes, parang nagtagal siya ng matagal din guys, siguro mga 6 minutes rin or 5 minutes, ganyan. Ang lakas talaga nung lindol, no. Alam nyo naman guys siguro, no, na itong Japan kasi ano to isa to sa mga bansa na sobrang lalakas nung lindol, no. Katulad lang rin dyan sa Pilipinas, pero compare sa atin sa Pinas, mas malakas talaga yung lindol dito and mararamdaman nyo. Ngayon ganito, actually kapag ka nakaka-experience tayo ng real danger, ayun kasi danger yun yung na-experience ko, no. O possible talagang lumakas yung lindol, no. Pwede magkaroon ng magnitude 7, ganyan, and talagang masira yung mga bahay, no. Nakita niyo yung reaction ko, no. Nagets nyo, galing ako sa tulog, bigla akong bumangon. Tingin nyo anong mararamdaman ko, no? Diba bibilis yung tibok ng puso ko. Syempre nahihilo ko. That time medyo hilo ko. Tawag dito kasi adrenaline, nag-adrenaline ka na Ngayon kasi yung brain kasi ng tao, may kanya-kanyang function yan, no, which is yung frontal lobe, yung parang dito yan yung sa harap ng brain natin. Ayan yung parang siya yung part ng brain which is siya yung may control sa decision making natin, sa motor movement natin, no, na aware tayo doon, no. Ngayon kasi in that moment, kapag nasa real danger tayo, ang nag-activate kasi dyan yung amygdala natin. Parang paano ko ba explain? Parang tawag dito, yung instinct na natin yung nagpapakilo sa atin. Nagets nyo? So kumbaga in that moment, parang hindi ko na kailangan mag-isip, no? Parang may natural reaction yung katawan natin para i-save natin yung sarili natin. And in that way,
sobrang stressful yun. Sobrang tindi yung tension na binibigay nun physically and mentally sa akin. It is because tuwing nape-perceive ng brain natin na nasa danger tayo, lumalabas yung mga stress hormones, no? Yung iba't ibang uri na ganyan, mga chemicals ng katawan, especially yung adrenaline and cortisol, no? Ngayon, yung paglabas nun, yung quick boost yun, isipin mo nagpapahinga ka, yung tibok ng puso mo, relax yan eh, parang sobrang bagal lang eh, no? Para talagang makapagpahinga yung katawan mo eh. Pero out of nowhere, bigla kang babangon, isipin mo ano mararamdaman ka nun, no? Siyempre, nahilo ako, medyo nanginginig ako, yung muscles ko totally tense up, no? Pero in that moment, hindi ko napapansin yun. It is because nasa danger talaga eh, no? Pwede talagang maging danger yun eh, yung situation na yun, yung lindol na yun, diba? O compare natin sa taong may anxiety disorder. In that moment, yung naranasan ko, natakot ba ako sa nararamdaman ko? Well, hindi, diba? It is because nasa appropriate situation ako na kailangan kong maramdaman yung mga pangit na pakiramdam na yun. Okay? So in that moment, i-share ko sa inyo kung ano yung nararamdaman ko para at least ma-realize nyo, no? Na same lang yung nararamdaman natin. Nasa anticipation lang ng brain natin kung matatakot tayo or hindi. Okay? So that time, ang bilis ng tibok ng puso ko, nahihilo ako, yung paghinga ko medyo mabilis, naninigas yung muscles ko. Actually, nanginginig nga ako nun eh. Nanginginig ako. Sobrang bilis ng pag-iisip ko. Ngayon ganito, ang problema sa mga taong may anxiety disorder, yung ganong reaction ng katawan natin, lumalabas yan out of nowhere, no? Ma-anticipate lang ng brain mo na parang danger yung situation, no? Lumalabas yung ganong reaction ng katawan natin, no? And that's the time na sobrang natatakot tayo, na poprolong yung pangit na pakiramdam. Okay? So, ano ba yung mga situation na pwedeng mag-activate yung ganong pakiramdam? Examination. Maraming tao na-anxious, nagkakaroon ng anxiety tuwing examination. Kasi, syempre gusto mo ipasa yung examination mo. Halimbawa, board exam, no? Nagpapa-anxious, na-anxious tayo, ginagawa ng brain natin yun, ng katawan natin, para mag-aral tayo, no? So nararamdaman natin yan minsan, pagod na pagod ka, sobrang ayoko na, gusto mag-aral, gusto ko maipasa to, para kumilos ka, para magkaroon ng positive outcome yung gusto mong mangyari sa'yo, no? Basketball game, gusto nyo manalo, so magpe-prepare kayo para maipanalo nyo, no? So ang problema lang, may ibang tao na talagang totally kinakain sila ng mga pangit na pakiramdam na yun, to the point na nagkakaroon sila ng anxiety, na kapag paulit-ulit nangyayari yon, minsan nagkakaroon na ng muscle memory yung katawan natin eh, and yung brain natin, na kahit tapos na yung nangyari, minsan yung katawan natin parang nakabisado na yung ganung pakiramdam, no? Yung mga pangit na pakiramdam na yun, and lumalabas yon out of nowhere sa simple stress, pagod ka sa trabaho, gutom na gutom ka, no? Lumalabas yan, no? Ganto, para mas maintindihan nyo. Meron dalawang bata, no? Magkaibigan sila. Yung dalawang batang yon, nagyayaan sila na pumunta sa extreme rides, no? Ganyan. Pumunta sila, halimbawa may roller coaster, ganyan. Yung isa, sobrang excited, no? Sobrang excited doon, sarap. Ang saya. Feeling ko talagang challenge, ganito, no? Talagang totally excited siya. Isipin niyo yung nararamdaman ng batang yun, no? Siyempre, mabilis yung paghinga nun. Alam mo yung pagka na-excite ka sa isang bagay, ganun yung feeling niya, no? Yung parang sumasakit pa yung tiyan, medyo nanginginig yung muscles niya, yung panga niya minsan nag-grind pa ng teeth sa sobrang excitement, no? Pero yung mga nararamdaman niya na yun, hindi niya napapansin yun. Okay? Kasi na-focus siya dun eh. Sobrang gustong-gusto niya sumakay eh. Ngayon yung isa ganito. Sabi nung isa, ayoko sumakay dyan. Kita mo sobrang taas niya, no? Dito na lang tayo sa sa carousel lang. Doon lang sa may kabayo daw, ganyan. Ayun niya daw sumakay doon sa roller coaster kasi sobrang natatakot siya. And talagang feeling niya may matay siya, hindi niya kaya yun, no? Tingin niyo ano yung nararamdaman ng batang yun, no? Siyempre may kaba. Bumibilis yung tibok ng puso, bumibilis yung paghinga. Pareha sila ng nararamdaman, no? Nanginginig rin yan. Ayoko, ikaw na lang, ganyan, no?
Nahihilo-hilo, medyo nag-iiba yung paningin. Ngayon, napilit siya sumakay. Ngayon, sakay silang dalawa. Paakyat na yung roller coaster. Yung isang excited, ayun na, pababa na, ayun na. Nanginginig na ako. Oh, grabe. Oh, ayun na. Tapos nung bumaba, naglabasan yung adrenaline niya. Kasi talagang extreme rides yun eh. Talagang mapapagod ka nun eh. Although parang lupay-pay ka, alam mo yung feeling na ansaya. Na, ayan, paulit-ulit yung sinakyan yun. Hanggang sa na-overcome na niya, nawala na yung excitement niya. Ngayon yung isa, pagod na pagod, takot na takot. No? Ayaw na niya ulitin yung extreme rides na yun. Kasi masuka-suka siya, may himatay siya, mamutla-mutla yung itsura niya. 'Di ba? Ngayon ganito, ang point ko doon is, yung dalawang batang yun, parehas lang sila ng nararamdaman. Parehas lang sila ng bumilis yung tibok ng puso, medyo nahihirapan huminga, intense yung muscles. Pero, tawag dito, iba yung pairamdam nila. Yung isa masaya, yung isa malungkot. Nagets nyo? Ganun rin tuwing may anxiety disorder tayo. Nasa anticipation natin ang situation yan, no? Ganito yan eh. May iba sa inyo na ganito. Sobrang saya nyong magkakaibigan. Ikaw may anxiety ka. Sobrang saya mo. Tumatawa ka lang kanina. Talaga hagak-hak yung tawa mo. Tas hindi mo na mapapansin. Parang nag-iiba na yung pairamdam mo. Tas out of nowhere, naging focus ka na lang sa pangit na pairamdam mo. Hanggang sa na-anxious ka na. Nagets mo? Ngayon kasi ganito yan, nasa anticipation kasi natin ng situation yan. Pare-parehas lang yung nararamdaman ng sobrang saya, sobrang excited, umiiyak, malungkot, sobrang natatakot. Parehas lang yung reaksyon ng katawan natin dyan. No? Maglalabasan yung mga pangit na pairamdam natin, yung iba't ibang uri ng mga uncomfortable symptoms ng anxiety sa atin. Nasa atin lang kung paano natin i-anticipate yung situation. No? So kung ikaw, talagang tatanggapin mo na, halimbawa ako yung sumakay dun sa tanggapin ko na enjoy, natural na mararamdaman ko yun, well, masaya, no? Pero kung ikaw magfo-focus ka dun sa pairamdam mo na yun, na to the point na talagang na-trauma ka, ilang araw na iniisip mo pa yung pangit na pairamdam na yun, well, pwedeng mabuo talaga yung disorder sa'yo, no? Kasi lalo na sa mga taong kulang sa knowledge, sa idea, kung bakit nangyayari sa katawan natin yun. Sabi nga ni Dr. Claire Wicks, diba, yung 3 bagay na bumubuo sa anxiety disorder, ayun yung fear, bewilderment, and sensitization, no? Fear, fear, yung batang takot, fear, takot siya dun sa rides na yun kasi hindi niya pa na-experience. Bewilderment, halimbawa na-experience na niya yung mga pangit na pairamdam, sobrang takot niya dahil dun sa reaction ng katawan natin sa stress. Bewildered, nagiging bewildered siya, no? Ibig sabihin ng bewildered, confused. Kasi nga kulang siya sa knowledge eh. Hindi niya alam na ganun yung mararamdaman mo talaga kapag ka tawag dito. Na normal na maramdaman natin minsan yung mga pangit na pairamdam na yan. Bewildered, lutang ka eh. Ngayon, ang taong lutang, ang taong walang kaalaman, ang taong walang alam sa mga nararamdaman niya. Yung brain ng tao sa sobrang brilliant niyan, gumagawa yan ng sarili niyang paliwanag, ng sarili niyang explanation sa sarili niya. Halimbawa, sobrang bilis ng tibok ng puso mo. Hindi mo ma-explain. Dahil hindi mo alam yon, lutang ka, natatakot ka, no? May fear na, no? Bewildered ka, confused ka eh. Bakit ko ba nararamdaman to? Yung brain mo, ipapaliwanag sa'yo yan sa pinakapangit na paraan. Nagets mo? Kasi hindi mo alam kung ba't nangyayari sa iyo yun no? Sa sobrang talino ng utak ng tao, nagiging bobo siya, no? Kasi gagawa niya ng pangit na paliwanag yung nararamdaman mo na sa totoo lang, reasonable naman talaga sa katawan natin, ba't natin nararamdaman, no? So ipapaliwanag niya sa iyo na inaatake ka sa puso, no? Na ay yung signs and symptoms ng iba't ibang uri ng sakit sa puso. Well, ikaw, lalo ka matatakot, magkakaroon ka ulit ng fear, no? Matatrap ka sa cycle, nung anxiety cycle na fear, adrenaline, fear, paulit-ulit lang yan nararamdaman mo hanggang sa maging sensitized ka na. Sensitized, no? It means yung oversensitive tayo. Every little tiny thing na nararamdaman natin sa katawan, nagiging sensitized tayo, no? Binabantayan na natin yung paghinga natin. Simpleng hilo, talagang iniisip mo yung hilo mo. Yung paghinga mo, tinitignan mo pa yung ultimo pag-angat at saka pagbaba ng chest mo.
Minsan namamanhid lang yung katawan mo, haharap ka sa salamin, titignan mo yung mukha mo, feeling mo nag-stroke ka, lalabas mo pa yung dila mo. May mga ganun, no? Well, actually, ang dami ko nang nakausap na ganun yung ginagawa nila. Which is dahil yan dun sa pagiging sensitized nila dun sa nararamdaman. Minsan nga, kino-compare pa nila yung feeling ng left and right shoulder nila eh. Iba kinukurot pa yung braso nila, left and right, kung saan yung mas mahina, kung saan. Parang kino-compare nila, no? Kasi nga, nape-perceive nila na may stroke sila. Ganun nila i-anticipate yung mga pangit na pakiramdam, no? Na usually, commonly nangyayari ito, especially sa mga taong may health anxiety disorder, no? Kasi feeling nila talagang meron silang malubhang sakit, no? So by the way guys, ayan, yan lang muna. Dito ko muna ikakat yung video natin kasi masyado nang mahaba, no? Sana makatulong sa inyo to. Actually maganda yung explanation ko ngayon, and feeling ko makakatulong talaga sa inyo to, no? So ayun, tuloy-tuloy lang yung pag-upload natin ng mga panibagong videos about anxiety disorder. Masaya ako na ayan, nakakatulong ako sa inyo. And kung gusto niyo mag-message sa akin, ipopost ko ulit dito ang ating FB page, no? Pwede kayong mag-message sa akin directly and sasagutin ko kayo, no? So unahan ko na kayo, ang dami nagme-message. Actually, at this moment meron pa akong 5 hindi nasasagot na nag-message sa akin kasi sobrang dami nagme-message, no? So by the way guys, ayan, gusto ko lang rin sa inyong ipaliwanag guys, no? Ganito guys, yung kinakausap ko kasi binibigyan ko sila ng 1 hour, no, para ipaliwanag ko yung mga nararamdaman, na-explain ko sa kanila kung ano ba yung mga nangyayari, no. Ngayon ganito, very limited kasi yung oras ko kasi alam naman natin nagwo-work ako abroad, no. Syempre nagpapahinga rin ako after ng work ko, and meron rin akong personal na mga ginagawa, no. So sana maintindihan nyo na wag sasamaan loob kung minsan kakausapin ko kayo saglit lang, no? Kasi syempre limited lang yung kaya kong gawin within my day off eh. Kumakausap lang naman ako pag day off. Pag hindi ko naman day off, nagre-reply lang ako ng messages, no? Hindi ko kayang kumausap talaga ng may pasok ako. So isipin nyo kung bibigyan ko, halimbawa may gusto ko mausap sa akin, 3 oras agad yun, no? Ang laki ng oras na kakainin sa oras ko sa day off ko. Imbis na tatawag rin ako sa amin, no? So gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na huwag kayong magagalit kapag yun lang yung kaya kong ibigay na oras, kasi ayun nga, may mga dapat rin akong asikasuhin at gawin, no? So give and take lang rin tayo. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, no, sa ating FB page, no, mag-message lang rin kayo kung gusto nyo ako kausapin. And ayun, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, and sobrang masaya ako na nakakatulong ako sa inyo guys. Yun lang. Bye!